What's up, KEG? Alam mo ba na may kontrata sa crypto na hindi mo na kailangan bantayan? Walang abogado, walang middleman, at kapag naisulat na, hindi na mababago. Pero to ang tanong, kung ganun siya ka-powerful, bakit may mga scam pa rin? Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo minsan, napapansin ko, maraming tao sa crypto gumagamit ng smart contract pero hindi talaga naintindihan kung ano siya. Naririnig lang nila, automatic yan, safe yan, decentralized yan. Pero teka, ano ba talaga ang smart contract? Simple lang ang smart contract parang vending machine. Lagyan mo ng tamang coin, pipindot ka ng tamang button, lalabas ang product. Walang tao sa loob, walang pakiusap, walang pwede bang bukas na lang. Ganun din ang smart contract. Kapag natupad ang kondisyon, automatic, gagawin ang nakaprogram. Walang emosyon, walang favoritism, code lang. Halimbawa, gusto mong bumili ng NFT. Sa traditional setup, ganito ang mangyayari. Magbabayad ka, may middleman, iti-check, ita-transfer, matagal. May tiwala factor. Sa smart contract, mag-send ka ng crypto, automatic, lilipat ang NFT sa wallet mo. Tapos, ganun siya ka-direct. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Kung mali ang code, tapos ka. Kung may butas ang contract, pwedeng ma-exploit. At hindi mo pwedeng tawagan ng blockchain para i-refund ka. Dito marami nagkakamali ng mga newbie. Iniisip nila, automatic ibig sabihin safe. Hindi. Automatic does not mean perfect. Ang smart contract, kasing talino lang nang gumawa nito. Kung tamad ang developer, kung minadali ang audit, kung may loophole, ikaw ang sasalo ng risk. Kaya kapag may narinig kang project na nagsasabing trust the contract, dapat ang tanong mo, na-audit ba? Open source ba? Sinong gumawa? May history ba na exploit? Kung di mo kayang sagutin yan, red flag. Ano bang mga strength ng smart contract? Una, walang middleman. Mas mababa ang cost. Number 2, transparent. Makikita mo sa blockchain. Number 3, automatic. Walang delay. Number 4, hindi mababago once deployed. Usually. Ito ang dahilan kung bakit gumagana ang NFT minting, DeFi lending, staking, play to earn rewards, DAO, voting. Lahat yan, code ang nagdidesisyon. Ano naman ang mga weakness nito? Ito ang mga bagay na hindi binibida ng ibang content creator. Kapag mali ang code, irreversible. Hindi marunong umintindi ng context. Vulnerable sa exploits kung hindi ka sure. Walang customer service. Isipin mo, kung mali ang nasend mong address, wala nang balikan. Kung nahack ang contract, good luck. Kaya dapat, hindi hype ang basehan. Ito ang hindi masyado na pag-uusapan. Ang smart contract, hindi siya smart. Hindi siya nag-iisip. Hindi siya AI. Instruction follower lang siya. Kung sasabihin ng code, if may pumasok na 1 Ethereum, ibigay mo ang NFT number 123. Yun lang ang gagawin niya. Kahit scam pa yung NFT, kahit fake pa yung project, hindi niya alam yun. Ikaw ang dapat mag-isip. In my honest opinion, para sa akin, smart contracts are powerful tools. Pero tools lang siya. Martilyo yan. Pwede kang gumawa ng bahay, pwede ka ring makasira. Ere-recommenda ko ba siya? Yes, kung naiintindihan mo ang risk. At hindi, kung papasok ka lang dahil sa hype. Kung newbie ka pa lang, mas importante na maintindihan mo muna ang logic kaysa sumabay sa trend. Eto, fun fact. Alam mo ba na ang Ethereum ang pinakauna nagpauso ng mainstream smart contract? At halos lahat ng NFT at DeFi ngayon, doon nagsimula. Pero ngayon, marami ng chains tulad ng Ronin,
BNB Chain, Polygon, Solana, lahat gumagamit ng sariling version ng smart contracts. Ibig sabihin, foundation talaga siya ng buong ecosystem. Warning: kung may mga project na nagsasabing guaranteed returns dahil automated ang smart contract, lumayo ka na. Ang contract, automatic. Ang profit, hindi. Market pa rin ang kalaban mo. Supply and demand pa rin. Volatility pa rin. Hindi ka yayaman dahil lang may smart contract. Ngayon, tanong ko sa'yo, mas kampante ka ba sa system na walang tao o sa system na may taong pwedeng sisihin? Pag-isipan mo yan. Kasi sa blockchain, wala kang tatawagan. No customer support. Ang smart contract, hindi siya magic. Hindi siya AI. Hindi siya investment. Isa siyang program agreement na tumatakbo sa blockchain. Powerful siya. Transparent siya. Pero walang awa kapag nagkamali ka. Kung gusto mong tumagal sa crypto, unahin mong intindihin ang logic sa likod ng automation. Huwag lang sumunod sa hype. Kasi sa dulo, code doesn't care about your feelings. Ikaw dapat ang maging matalino. Game on!